Hey, what up? Travel Junkies here. Salamat nga pala sa Pagaga Family sa pagtangkilik sa ating Travel Junkies Traveling Tour. Yan, syempre with Egay and Jong. At ongoing ang ating biyahe papuntang Coto Mines. Currently, nandito tayo sa Masinloc, Zambales. At pupuntahan natin ang famous na ilog na Coto Mines. Yun nga lang, bago makarating doon, dadaan muna tayo sa napakalubak na daan. Kaya mag-ingat ang mga may dalang sedan at motor. Kita nyo naman yung kondisyon. Kaya expect the worst, pero check natin mamaya pagdating natin doon. And finally, pagkatapos ng 2 oras at kalahating struggle na daan, ay nandito na kami sa Coto Mines camping ground. For your information, kinakailangan nyo munang dumaan sa tourism ng Masinloc at magbayad ng 160 for overnight stay, 100 para sa overnight stay, registration yan, at 60 pesos naman para sa environmental fee. Thank you nga pala sa mga kapatid natin sa Pagaga at sa pag-avail ng services ng Travel Junkies Lakwachero. At syempre kasama natin dito ang ating unit, no, na si Uno. Thank you sa ating mga guest at sana makaulit tayo ulit, no. At yon, nagpe-prepare na tayo para sa socialization mamayang gabi. By the way, ang ating team, ang ating mga guests ngayon ay galing pa sa Taguig, no, sa Saudang Hari. Kausap natin dito, syempre, ang ating mga tropa na si Egay, si Ronnie, si Dudong, si Badido, si Jason, at syempre ang ating coordinator, si Hombre San Juan. At syempre kasama natin dyan si Bayaw, si Alex. At biglaan lang daw ang kanyang pagsama. This time, nag-aayos na kami para sa pananghalian. Dahil alauna na, at kinakailangan na naming ayusin yung aming magiging pananghalian. Minamarinate na ni BJ San Juan ang liempong baboy. At syempre, meron pa tayong binili kanina sa market ng Masinloc na pink salmon na may kasamang gulay, no, na magiging kapares ng ating isda. At dahil medyo tanghali na talaga, ay kinakailangan na nating ihanda yung kanilang pananghalian. Pero kahit ganon, good vibes pa rin. Relax lang ang lahat at nag-aantay na matapos ang aming pananghaliang inaayos. Yan. Good thing, by 2 p.m., eto na. Start na kaming mananghalian dahil tapos na magluto si BJ San Juan at si Jason. Kaya naman, binabanan namin, nilalantakan na ang napakasarap na liempo at pink salmon na may kapares na pritong talong with bagoong. O, diba? Panalong-panalo. Worth it yung pag-aantay namin sa pagluluto. Dahil ito na ang pinakamasarap na pananghaliang aming natikman sa araw na iyon. O, diba? Panalo. Thank you nga pala muli kay BJ San Juan at kay Jason sa kanilang paghahanda ng ating pananghalian. At yon, kahit na medyo matagal, worth it naman dahil talaga namang napakasarap. Pagkatapos namin mananghalian dyan, go na kami papunta doon sa cliff diving area. So pupuntahan namin dyan yung clipboard na kung saan pwede tayong tumalon at masubukan yung 15 feet na taas ng clipboard ng Coto Mines. At may lalim na, kung hindi nagkakamala, ay 10 feet, no, na babagsakan. Yan. At dyan mararamdaman mo yung lamig ng tubig. Sa akin naman, tama lang naman, tolerable yung lamig niya. Hindi naman ganun kalamig talaga. Pero I would say, refreshing na siya, no? Refreshing siya.
So yan, kita nyo naman, no? Ninanam ni Ronnie yung bawat takbang niya sa tubig ng Coto Mines kasi napakalinaw. Baka gutom yan. Pagkatapos ng mahaba at nakapagod na maghapong activity namin sa Coto Mines, ito, at nakaramdam kami ng gutom. Buti na lang, may dumaang nagtitinda ng tinapay, kaya napabili si Egay ng tinapay at kape. Dahil gutom na talaga ang bata. O ayan, sige, manginain muna tayo habang inaantay natin na makaluto si Hombre San Juan at si Jason ng ating panghapunan. Sige, tsaw lang. Dahil sigurado may malalasing. At syempre, katulad ng dati, tutulugan na naman si Egay. Hindi ko lang alam kung sino siya. Pero madalas, pag nakakainom, tinutulugan ka. Pero okay na rin yon. Mas magandang trip yon kesa naman magmaoy. Yun ang kagandahan sa tropang to. Pag nakakainom, diretso tulog. Wala nang side hustle pa sa labas. Kung hindi, diretso sa bahay. At ito naman ako. Naisipan ko magpahinga muna habang inaantay kong makaluto si Jason at si BJ ng ating panghapunan. Nakakapagod kasi. Ginawa ko dyan, nagkabit na ako ng hammock para standby. Kung sakasakaling mapagod, at least meron na akong higaan. Nag-fetch na rin sila ng tent. Si BJ, si Hombre, si Ronnie, si Badido, si Jason, tsaka si Egay. So nag-fetch na sila ng tent para pag napagod, nagutom, gusto nilang mag-relax, meron silang pagpapahingan. So yon.
So, yun. So far, so good. So, nandito kami ngayon sa Cotto Mines. Kasama ko yung tropa. First time namin dito sa Cotto Mine, talaga naman sulit, swabe. Napakaganda. Tsaka yung banda ron, napakasulit. Tumalan ako sa clipboard. Galing, galing. Ulitin ko kaso yung mga kasama ko kaya sumama eh. Dito kami, tatambay kami dito. Konting drinks. Inom-inom ng konti. Siyempre kasama ko yung aking co-or. Yung aking bagong co-or. Si Hombre San Juan. Yan. Saka siyempre yung magaga. Kasama ko yung mga magaga. Shoutout daw kay Makoy, sabi ni Dudo. Huwag ka na daw magalit. Okay na daw. Sasama ka daw niya next time. So, interviewin natin yung mga mga travel junkies. Mga kasama natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung masasabi nila sa Cotto Mines. Okay. Isa natin kay Boss Jason. Boss Jason, ano masasabi mo sa Cotto Mines natin? Grabe, ang lalaki ng mga bato. Hindi ko kailangan may mga gantong malalaki pa lang. Saka daming tao, daming bisita dito sa mine. Naghanap na ako kung pwede kong makamine eh. Makamali. Alam mo na. Okay. Kay boss, ano naman? Badido. Boss Badido. Kahit nahirapan kami magpunta dito. Pagdating naman dito sa baba, napakasarap. Hirap na hirap yung sasakyan namin pero worth it naman. Sobra. Pumunta kayo dito, ang ganda. Dami pang kasama. Mga chicks. Coming from ano yan coming from Kuya Badido. Siyempre, coordinator ng Travel Junkies. Pakinggan natin yung pinakamalupit na coordinator ng Travel Junkies. Ano sasabi ng ating coordinator? Magandang hapon sa atin, no? Masabi ko dito sa Cotto Mines, maganda. Mahirap yung papasok kasi rough road. Worth it yung oras, travel time. Pagdating mo rito, paraiso. Masusulit nyo yung summer, this coming summer. Masusulit nyo talaga. Suggest ko sa inyo, kalat nyo, linis nyo pagtapos nyo rito mag-event. Dapat alagaan natin yung kalikasan para mas marami pa tayo mapunta magandang spot sa Pilipinas. Yun lang. God bless sa lahat. Very well said! Well sa ating napakahusay na coordinator. Yan, oh. Ang kilabot ng Saudang Hari. At ng Pierre. At Shoutout nga pala, Batang Pero, Jason, Rodel, yan, Ed Prey. No comment. God bless. Ano ang sasabi ng ating buting kaibigan? Although in-import pa, coming from UAE, Abu Dhabi. Okay, come on! Magingay para kay Ege! Woo! Oh yeah. Magandang hapon sa inyo lahat. Mayo ko dito. Mayang udto, masabi lang namin na maganda yung yung place. Hindi kayo magsisisi. Medyo ano pa lang tayo sa daan papunta ng location, pero pag nandito na kayo, okay, panalo. Shoutout nga pala kay Boss Ed ng Pierre. Tsaka si Master, coming. Master! Ayan. At syempre sa ating mahusay na pinakamahusay na babaero. Kumpare, kaibigan, yan. Pinakamahusay. Ang mahusay sa lahat. Hello, shoutout nga pala sa Jongong, ano ba to? Lakwachero Travel Junkies. Sorry na. Sorry. Biglaan to. Hindi ko alam. Hindi ko alam po. Sorry na. Wala talaga akong alam. Papasok na ako eh. Niyaya lang ako ni Master eh. Ayun na. Dito
Koto Mines ba? Koto Mines, Kuya Jong. Koto Mines. Punta tayo rito. Sama mo na siya. Sama na si Makoy. Sasakay siya ng kotse. Wag wag motor, mahirap. Sorry na. Ayan na. Sorry na daw. Sorry na. Okay. Sa lahat ng mga nature lover, kuno. Kahit hindi yung lang, yung nag-trip lang. Once na bumisita kayo sa isang lugar, we highly suggest na panatiliin natin yung kagandahan ng lugar. Huwag natin babuyin. May kasabihan nga kami, may lagi kami sinasabi sa mountaineering family na pack out, pack in. No? Kung ano yung nilabas mo, yun din ang isisilid mo. So, yun. Para maiwasan natin yung yung pagkasira ng ating lugar. So, yun, So, napakaganda nitong Koto Mines. Kaya, wag natin sayangin. Wag tayong maging madamot. Ipa-experience natin to sa mga susunod na henerasyon.